Ang tugatog ng buhay. Kabanata 14:16. Gayunpaman, naisip niya kung paano si TB ay isa sa mga tao ni Alex, habang si Yuno mismo ay isang tagalabas. Kahit ano. Hindi ito ang aking katawan. Nang mag-isip siya tungkol dito, hindi niya binitawan ang kanyang kamay at hinayaan si Alex na hawakan ito. Sa wakas ay nagsalita si Snow, ang banal na simbahan ay nag-utos na ang proyekto ng Sky Tower sa Michigan ay kailangang kunin sa amin. Ang sino mang maglakas loob na humadlang ay magiging kaaway ng banal na simbahan. Kapag napanalo na ang Sky Tower Project, personal na pupunta rito ang 4 na dakilang master ng Holy Church para pamunuan kayong lahat. Ang mga tao sa ibaba ay sumigaw, susunod kami sa utos. Nagpatuloy si Snow, bukod dito, matagumpay na napasok ng messenger na ito ang Department 6, ngunit ngayon ay kailangan ko ng ilang matalinong kanang kamay upang tulungan akong mag-ugat sa Department 6 upang linangin ang aking impluensya. Pagkatapos ng taunang araw ng paliligo, Holy Maiden, aayusin mo ang mga bagay-bagay at ibibigay mo sa akin ang listahan ng mga rekomendasyon. Kailangan ko ng 20 master. Nagulat si Nire Yggdrasil. Holy Emissary, Department 6 ang pinakamahalagang hidden department sa Amerika. Napakahirap sumali sa kanila. Paano sa mundo mo pinamamahalaan? At para ma-cultivate mo ang iyong impluensya sa loob doon. Umiti ng matamis si Snow. Anong mahirap doon? Lahat ng tao ay may kahinaan. Hanggat tumingin ka ng mabuti, mahahanap mo sila. Pumunta ako sa Lord Commander ng Department 6, Grant Zenos. Ang taong ito ay matigas ang ulo, ambisyoso, at ang susi ay takot siya sa kamatayan. Gumamit ang messenger na ito ng maliit na trick gamit ang peking longevity pill para manloko at makuha ang kanyang tiwala. Nang marinig niya ito ay halos mapahagalpak ng tawa si Alex. Nilainggan niya si Grant, so kanina ka pa nakita. Si Grant ay namumula sa loob at halos matukso siyang tumalon palabas sa kanyang pinagtataguan at sumugod doon. Ngunit pagkatapos nagsimula na ang taunang araw ng pagligo sa Leviathan Gate. Ang grupo ng mga tao ay nakatayo sa isang tiyak na lugar, nahahati sa 2 grupo, isang lalaki at isang babae. Ang mga panel ng pinto ang naghihiwalay sa gitna ng lugar, ngunit ang nagulat sa mga tao ay ang lahat ng mga tao mula sa Leviathan Gate, kabilang ang banal na dalaga, Nir, ay nagsimulang maghubad. Isa-isa nilang hinuberan ang kanilang mga sarili. Nagkataon na ang lugar na pinagtatagwan ni Alex at ng iba pa ay nasa gilid ng babae. Walang naramdaman si Yuno nang makita ito. Gayunpaman, halos lumabas ang dugo sa ilong nina Alex at Grant. Kailangang sabihin na ang mga babaeng disipulo ng Leviathan Gate ay karaniwang higit sa karaniwan sa mga tuntunin ng hitsura, at kasama ang katotohanan na sila ay nagsanay araw-araw, ang kanilang mga figure ay perpekto din. Isang dosina o daan-daang mga kababaihan na walang suot na anumang bagay na lumilitaw na tulad nito ng biglaan, walang sino mang tao ang maaaring makontrol ang kanilang likas na pagnanasa. Sa susunod na sandali, nagsimulang lumitaw ang mga pattern sa sahig kung saan nakatayo ang mga taong ito, na sa wakas ay nabuo sa mga rune. Nang lumitaw ang mga rune, maraming makapal na nakaimpake na maliliit na butas ang lumitaw sa lupa. Wash! Wash! Nagsimulang bumuhos ang mga butil ng puting usok mula sa mga butas na iyon. Nagbuo ito ng makapal na puting ambon sa itaas nila na bumaba sa ulo ng mga tao. Espiritual na ulan. Nagulat si Alex. Ito ang paliguan na pinag-uusapan nila. Hindi ba ito medyo labis-labis? Sandaling gusto na rin ni Alex na lumabas at maligo kasama sila. Gayunpaman, tila mahulaan ni Yuno ang kanyang iniisip at hinayla siya nito palapit at sinabing, "Tara na." Ano ang napakabihirang tungkol sa ilang espiritual na likido? Kung hindi ako nagkakamali, ang pinagmulan ay nasa espiritual na ugat sa kailaliman ng palasyo. Maaari na tayong magtungo ngayon at putulin ang espiritual na ugat na ito. Kabanata 14:17. Ang lahat ng kalalakihan at kababaihan na naliligo sa espiritual na ulan ay nakapikit, tinatamasa ang kapayapaan ng sandaling iyon. Naiintindihan ni Alex kung bakit kailangan nilang habarin ang kanilang mga damit ngayon dahil gusto nilang mas masipsip ng kanilang katawan ang espiritual na diwa.
Nais nilang ang lahat ng balat sa kanilang katawan ay malantad sa espiritual na ulan at ang pagsusuot ng damit ay makabuluhang bawasan ang epekto. Gayunpaman kumpara sa mga aktwal na magsasaka, ang kanilang pamamaraan ay masasabi lamang na aksaya. Wala silang anumang pundasyon na base sa paglilinang at hindi alam kung paano ay absorb ng maayos ang esensya. Ang halaga ng kakanyahan na passively hinihigop sa pamamagitan ng kanilang mga balat ay minimal. Karamihan sa mga asensya mula sa espiritual na ulan ay nakakalat at naanod palabas ng palasyo na pumasok sa iba't ibang bahagi ng isla. Gayunpaman dahil sa force field sa paligid ng isla, hindi ito naanod sa dagat. Tahimik na umatras si Alex at ang iba pa at naglakad papasok sa palasyo. Walang nakapansin sa kanilang presensya. Ano ang isang espiritual na ugat? Tanong ni Grant. Malalaman mo kapag nakita mo ito, sagot ni Alex dahil hindi pa siya nakakita ng isa. Ang buong palasyo ay inilagay din sa ilalim ng mga patong-patong na mga restriction formations at arrays. Halimbawa, walang magic formation maliban sa formation para sa espiritual na ulan sa pinakalabas na bulwagan. Gayunpaman kung ang isa ay lumakad ng halos 100 metro mula sa bulwagan, mayroong isang porma sayon na naghihigpit sa pagpasok. Ang mga hindi nakauunawa sa porma sayon ay susubukan na lampasan ito ng may malupit na puwersa. Alex, alam mo ba ang tungkol sa mga porma sayon? Mahinahong tanong ni Yuno habang sinusulyapan si Alex. Nang tawagin ni Phoebe ang pangalan niya ay panay palabiro at biro. Gayunpaman nang tawagin ni Yuno ang kanyang pangalan, ito ay ganap na naiiba. Ito ay tulad ng isang matandang reyna na tinatawag ang isang maliit na beteng sa kanyang tabi. Dahil dito ay nadurog ang puso ni Alex. Tumango siya. Walang problema. Ang mga antas ng mga restriction formation na ito ay karaniwan at madali niyang nabasag ang prinsipyo ng formation gamit ang kanyang third eye. Matapos masira ang porma sayon, makapasok siya sa lugar na para bang ito ang hardin sa likod ng kanyang sariling tahanan. Hindi nagtagal bago nila narating ang pinakamalalim na bahagi ng palasyo at natagpuan ang espiritual na ugat na binanggit ni Yuno. Nasaan si Grant? Lumingon si Alex at biglang nalaman na nawala si Grant. Masyadong inutil ang lalaking iyon. Maling landas ang tinahak niya sa gitna at nahuli siya ng formation, sabi ni Yuno. Huwag mo siyang pakialaman sa ngayon. Mamaya na natin siya mahuli. Anyway, ordinaryong tao lang siya kaya hindi siya makakatulong. Tumango si Alex. Ang espiritual na ugat sa harap nila ay nasa kailaliman ng palasyo sa ilalim ng maliit na pool ng tubig. Sa ibabaw ng tubig ay may mga inukit na beam at pininturahan ang mga dingding at mayroon ding 12 eskulturang bato na hugis tao. Ito ay hindi isang walang kabuluhang dekora sayon dahil ang bawat eskultura ng bato ay bumubuo ng bahagi ng porma sayon. Ang espiritual na ulan na naspray sa bulwagan ay hindi mapaghihiwalay sa mga eskulturang bato na ito. Ang bawat eskultura ng bato ay may hawak na lalagyan sa mga kamay nito at sa loob ng mga ito ay ang pinakamataas na konsentrasyon ng kakanyahan. Sa loob ng mga lalagyang ito ay kung saan iniimbak ang espiritual na likido. Ang kakanyahan ay puro at na-condensed sa likidong anyo at sa tulong ng mga porma sayon na ito, ang espiritual na kakanyahan sa likido ay natunaw. Pagkatapos ay pauulanan nito ang mga taong iyon sa labas ng espiritual na diwa. Masasabi na ni Yuno ang lahat sa isang sulyap lang, ang prinsipyo ng pagbuo. Ito ay isang gantimpala na ibinigay ng sekta sa mga alagad nito. Nakakalungkot lang na ang mga karaniwang tao sa labas ay hindi alam kung paano ito gamitin ng maayos. Alex, ay absorb mo ang lahat ng essence mula sa loob ng mga lalagyang ito at kung may sobra, humanap ng maiimbak nito. Pagkatapos niyang sabihin iyon, idinagdag niya, sa iyong mga kakayahan ngayon, ang pag-inom ng isa ay ang limitasyon. Sinadya na ni Alex na i-absorb ito mula pa kanina, ngunit gumawa pa rin siya ng punto na magtanong ng magalang, ayaw mo ba? Umiling si Yuno. Ang aking pisikal na katawan ngayon ay marupok at hindi nito kayang tiisin ang epekto mula sa napakataas na konsentrasyon ng esensya. Sa sandaling inumin ko ito, ang katawan na ito ay mawawala ng silbi. Hindi na nagsalita ng kalokohan si Alex pagkatapos noon at dire-diretso siyang kumuha ng lalagyan at humigop.
Kagad, isang malaking daloy ng enerhiya ng lupa ang dumaloy sa kanyang katawan, kumalat sa kanyang mga paa. Nakakapanibago na para bang lahat ng mga butas ng kanyang katawan ay na-relax, sumisipsip ng lahat ng enerhiya ng galit na galit. Automatikong bumangon din ang force na nasa loob ng kanyang katawan at nagsimulang magtrabaho. Agad siyang humigop ng pangalawang higop pagkatapos ay pangatlo. Ang buong lalagyan na puno ng essence ay ibinuhos sa kanyang tiyan. Ito ay isang napakalaking halaga ng enerhiya doon. Naramdaman din ni Alex na ang pagbaba ng isang lalagyan ay limitasyon na niya sa kanyang mga kakayahan. May nasusunog na sensasyon sa lahat ng meridian sa loob ng kanyang katawan. Kung siya ay iinom pa, siya ay nag-aalala na ang kanyang mga meridian ay pumutok at siya ay mamamatay. Tawag. I-Freak. I-Click. I-Subscribe kwentong nobela. Kabanata 1418. Gayunpaman sa susunod na segundo, ang chaos bead sa kanyang isip na palasyo ay biglang nagsimulang manginig. Kagad pagkatapos, para bang isang higanting balina ang sumisipsip ng tubig at ang napakalaking enerhiya sa kanyang katawan ay naalis sa kanyang utak. Hindi lamang nawala ang nag-aapoy na sensasyon mula sa kanyang mga meridian, ngunit maging ang kanyang sariling mga espiritual na kapangyarihan sa loob ng kanyang katawan ay inilabas. Kahit na matapos ang mga espiritual na kapangyarihan sa kanyang mga meridian ay nawala ng laman, sinimulan nitong ilabas ang mga espiritual na kapangyarihan mula sa kanyang ubod ng enerhiya. F***C. Ano ang nangyayari? Ang She**Tercity Chaos Bead na ito. It's not something that suddenly decided to go against me, right? Siya ay labis na nag-aalala. Kung ang kanyang kapangyarihan ay patuloy na iginuhit ng ganito kahit ang kanyang enerhiya core ay mauubos. Siya ay lubusang maubos at mamamatay. Sa sumunod na sandali, agad siyang tumakbo sa katabi niyang estatwa para kunin ang lalagyan at inumin. Ito ay epektibo. Ang Chaos Bead ay hindi na kumukuha ng mga kapangyarihan mula sa kanyang energy core kundi ang espiritual na likido. Gayunpaman, hindi ito sapat. Mas kailangan niya. Ipinagpatuloy niya. Ang ikatlong lalagyan, ang ikaapat na lalagyan, ang ikalimang lalagyan. Si Yuno, na nakatayo sa gilid, ay natigilan bago siya nagmamadaling tinawag siya na huminto, baliw ka, maliit ka lang na ranggo ng Divine Transcendence at umiinom ka ng napakaraming espiritual na likido. Hindi ka ba natatakot na sumabog ka? Bilisan mo at huminto. Ikaw ay mamamatay. Sa tingin mo ba nasa Spirit Severance rank ka? Hindi tumigil si Alex. Kung hindi ako umiinom, mamamatay ako. Pagkasabi noon, agad niyang ibinaba ang ika-6 na lalagyan, ang ika-7 lalagyan. Nakatingin lang si Yuno, natulala. Kahit na sa kanyang pananaw, hindi niya maintindihan kung ano ang nangyayari. Gayunpaman, nakikita niya na walang anumang indikasyon na sasabog si Alex. Sa halip, ang kanyang katawan ay parang isang napakalalim na hukay. Maliban sa unang lalagyan na nainom niya, ang sumunod na espiritual na likidong ininom niya ay parang wala. Sa oras na iyon, naguguluhan siya, ngunit sigurado siyang ang mga likidong ito ay talagang espiritual na likido at hindi mga pekeng inihalo sa tubig. Ang tanging paliwanag ay may kakaibang nangyayari sa katawan ni Alex. Tumigil siya sa pagsasalita. Gusto niyang makita kung ilang lalagyan ang kayang tapusin ni Alex. Sa huli, pinagmamasdan niya gamit ang sarili niyang mga mata habang ibinuhos ni Alex ang lahat ng 12 lalagyan ng espiritual na likido sa kanyang tiyan. Iyon lang. Meron pa ba? Si Alex ay gumawa ng isang buong ikot at ininom ang lahat ng espiritual na likido, ngunit ang Chaos Bead ay sakang pa ring hinihigop ang lahat ng walang indikasyon na ito ay titigil sa lalong madaling panahon. Muli nitong ibinoling ang atensyon nito sa kanyang energy core at malapit na siyang sampay ng bagyo sa sandaling iyon. Gilherm, matandang magnanakaw, sinadya mong makipagtalo sa kanya. Gayunpaman, huminto ang Chaos Bead matapos ilabas ang halos kalahati ng kanyang espiritual na kapangyarihan sa kanyang energy core. Swoosh! Umalis ito sa palasyo ng kanyang isipan sa huli, pumapalibot sa pagitan ng mga kilay ni Alex. Kagad pagkatapos, ang misteryosong ulo sa energy core ni Alex, pati na rin ang Celestial Oceanic Bead na nakuha niya mula sa ama ni Hailey Hansen, ay sabay ding lumipad palabas.
Maya-maya, nagsanib ang tatlong butil. Hindi, ang Chaos Bead ang sumisipsip sa iba pang dalawang butil at ang laki nito ay nanatiling hindi nagbabago. Hindi nagtagal, muli itong pumasok sa isip ni Alex. Kitang-kita ni Yuno na nasa tabi niya ang lahat ng nangyari at natulala. Malabo ang kanyang panga. After a long while, she finally said to Alex enviously, ang swerte ng Rockefeller family mo ay talagang hindi makatwiran. Isang supernatural na maliit na magnanakaw na tulad mo. Nakuha mo ang pag-aproba ni Mother Chaos at nakuha mo pa ang dalawa sa mga sirang Chaos Beads. Pinag-aralan ni Alex ang kanyang ekspresyon. Sa sandaling ito parang gusto niyang agawin ang Chaos Bead na mayroon siya. Kabanata 14:19. Ayaw ni Alex na malaman ni Yuno ang tungkol sa ilang butil na mayroon siya mula pa noong una. Sino ang nakakaalam kung ano ang makamulto na pagkakatawang tao na si Yuno? Paano kung isa pala siyang masamang babae? Base sa tono ng pananalita niya, isa siyang matandang halimaw na mas matanda sa kanyang lolo't lola. Gayunpaman, ano ang maaari niyang gawin kapag ang mga butil ay tumalon ng mag-isa? Ang usapin ay nahahati sa dalawang dulo ngayon. Iginiit ni Yuno na ang butil ay si Mother Chaos at hindi ang Chaos Bead. Gayunpaman, sinabi rin niya na ang misteryosong butil at ang Celestial Oceanic Bead ay mga sirang Chaos Bead. Idinagdag sa katotohanan na ang tatlong butil ay naging isa na ngayon kung ano ang naisip niya. Ano ang Mother Chaos? Tanong ni Alex. Narinig mo na ba ang Chaos Bead? Ayon sa mga alamat, ang Chaos Bead ay ang pinakamahalagang kayamanan na lumitaw noong ang mundo ay nasa kabuluhan noong sinaunang panahon at noong ang langit at lupa ay pinaghiwalay. Ito ay tinatawag na isa sa apat na mahusay na chaotic treasures. Napakalakas nito, ngunit sa ilang kadahilanan, ang Chaos Bead na ito ay nahati sa 24 na Chaos Beads at isang Mother Chaos. Isa na itong magandang pagkakataon para makuha ang isa lang sa kanila. Hindi ko inaasahan na tatlo ka. Nang magulo ang mundo noong sinaunang panahon. Naghiwalay ang langit at lupa. Natigilan si Alex. Isa siyang modernong tao at natural na nakatanggap siya ng modernong edukasyon. Ang alamat tungkol sa paghihiwalay ng langit at lupa, maraming beses na niya itong narinig noong bata pa siya. Iyon ay mga alamat lamang. Paano ito magiging seryoso? Kahit na nakatanggap siya ng mana mula sa kanyang mga ninuno na nagtulak sa kanya sa landas ng paglilinang, hindi ba ito ay labis na pinalaki? Talaga bang umiral si Phanes, ang primordial being na naghiwalay sa langit at lupa? Nagkibit balikat si Yuno. Tinatanong mo ako niyan. Hindi ko alam. Ito ay isang alamat lamang. Kung gayon itong Chaos Bead, hindi ba ito ay isang alamat din? Tinuro ni Alex. Sagot ni Yuno, totoo na narinig ko lang ang pinagmulan ng Chaos Bead. Sino ang maaaring nabuhay ng matagal mula sa sinaunang panahon hanggang ngayon? Gayunpaman, kahit na ito ay isang alamat, alam ko ang kapangyarihan ng Chaos Bead. Nakita ko na itong ginamit noon at ito ay isang walang hanggan na kapangyarihan na kakilakilabot. Si Richit Asterisk. Kasabay nito, sa bulwagan ng palasyo ng punong tanggapan ng Leviathan Gate. Ang mga kalalakihan at kababaihan na naliligo sa espiritual na ulan ay biglang napagtanto na ang likido ay huminto sa pagbuhos at wala ng espiritual na ulan na darating. Maging ang sinaunang pormasayon sa paligid ng bulwagan ay tila nawala ng kapangyarihan at ang lahat ng mga rune na umaagos sa ilalim ng kanilang mga paa ay tumigil din. Ano ang nangyayari? Bakit huminto ang Holy Water Bath? Ang isa sa mga nakababatang disipulo mula sa Leviathan Gate ay nagtanong ng malakas. Inilarawan nila ang espiritual na ulan bilang banal na tubig. Oo, banal na dalaga at nabalitaan ko na ang taunang araw ng paliguan para sa Leviathan Gate ay tumatagal ng kahit 1 oras, ngunit 5 minuto lang ang nakalipas sa ngayon. Bakit biglang tumigil? Tanong ni Snow, bakas sa mukha niya ang hindi nasisiyahang ekspresyon. Nahihirapan si Snow sa paglalakbay ng napakalayo upang pumunta rito para lamang maligo sa banal na tubig. Iba siya sa iba. Maging ang kanyang nakababatang kapatid na babae, si Sister Flora, ay isang aktwal na magsasaka, at ang paglilinang ni Snow ay mas malakas lamang kaysa sa kanya, kaya natural, si Snow ay isang aktwal na magsasaka.
Ang mga tao mula sa Leviathan Gate ay hindi alam kung paano maunawaan ng maayos ang diwa mula sa espiritual na ulan, ngunit ginawa niya ito. Nang bumuhos ang espiritual na ulan sa kanyang katawan, hindi na niya kailangan ng mga salita para ilarawan kung gaano siya kasaya. Kahit sa banal na simbahan, ang mga ganitong benepisyo ay bihirang makita at mas bihirang makuha. Kung maaari itong tumagal ng 1 oras, naniniwala siya na maaari niyang makuha ang 80% ng esensya mula sa espiritual na ulan na makakatulong sa kanyang masira ang kanyang kasalukuyang rango. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na mawawala ito pagkatapos ng 5 minuto na napakaikling panahon. Masaya kaya siya sa ganoon lang? Sumagot si Nier, hindi ko rin alam. Kumunat ang noo ni Snow at sinabing, may nangyari bang mali sa formation dito? O, ang mekanismo para sa espiritual na ulan ay nasira. Maaari ka bang humingi ng isang tao upang ayusin ito ng mabilis? Umiti ng mapait si Nier. Holy Emissary, sa totoo lang kahit ang aming Sectmaster ay hindi malaman ang pinagmulan ng espiritual na ulan, kaya wala kaming paraan upang malaman kung bakit ang espiritual na ulan ay tumagal lamang ng 5 minuto at wala nang lumalabas ngayon. Hindi natin ito maaayos dahil, sa kaibuturan ng palasyo, mayroong mga restriction formation sa lahat ng dako at hindi tayo makapasok sa lahat. Pagkatapos noon, naghintay pa sila ng 5 minuto. Gayunpaman, walang lumabas. Lahat ng nasa eksena ay labis na nadismaya. Hindi payag si Snow na palayain ito ng ganito. Ito ay isang bihirang, minsan sa isang buhay na pagkakataon. Matagal siya bago makakuha ng pahintulot mula sa banal na simbahan na pumunta rito at makilahok sa paliligo. Kung tungkol sa mga forma sayon, nagkataon na mayroon siyang ilang kaalaman tungkol sa mga ito dahil nagsaliksik siya ng kaunti noon. Agad niyang sinabi, nag-aral na ako noon ng mga formations at arrays. Susubukan ko at tingnan. Baka may problema talaga. Sa isip niya kung mahahanap niya ang pinagmumulan ng espiritual na ulan, bakit kailangan pa niyang maligo kasama ang mga ito? Hindi ba mas maganda kung magbabad na lang siya dito? Sa ngayon kailangan niyang tingnan ang lahat ng mga taong ito sa kanyang harapan, na mga hanggal na parang mga baboy, at kahit na maghubad ng kanyang mga damit sa tabi nila, talagang hindi siya makapagsalita. Tawag. I-freak. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 1420. Nagliwanag ang mga mata ni Nier Yggdrasil. Ang galing. Sasamahan kita. Si Richit Asterisk. Splash. Splash. 2 splashes. Sunod-sunod na tumalon sina Alex at Yuno sa pool. Ang lamig. Alex, halika rito at bigyan mo ako ng init. Nang tumalon si Yuno sa pool ay agad niyang inangat ang ulo at sinigawan ng malakas si Alex. Ilang segundo lang ay nanginginig na siya sa lamig at naging purple na rin ang labi niya. Kung magtatagal pa ito, natatakot siya na baka magyelo at malubog siya sa tubig. Nang makita siya sa ganoong kalagayan, hindi nang ahas si Alex na manligaw ng mas matagal kaysa kinakailangan. Kaya, lumangoy siya at pinulupot ang braso sa baywang niya. Pagkatapos, isinaaktibo niya ang Mystic Armor upang bumuo ng isang kalasag sa paligid ng kanilang mga katawan. Kasabay nito, itinulak din niya ang kanyang espiritual na kapangyarihan mula sa force papunta sa kanyang katawan, na pinapawi ang mga panginginig na kanyang nararamdaman. Nakahinga ng maluwag si Yuno at sinabing, ngayon ko lang nakalimutan kung gaano kaina ang aking pisikal na katawan. Hindi nito kinaya ang lamig. Pagdating natin doon, gagabayan ko lang kayo sa pagharang sa espiritual na ugat mula sa gilid. Ang aktwal na operasyon ay kailangang nakasalalay sa iyo. Sige. Nang matapos magsalita si Alex, muling nagiba ang ekspresyon ni Yuno, ang kanyang hininga ay biglang bumubuga. Mukhang hindi siya nakakakuha ng sapat na hangin. Kakaibang tanong ni Alex, anong meron? Nahihirapang magsalita si Yuno. Walang hangin dito. Hingal na hingal ako. Iyon ay dahil dinala na siya ni Alex sa ilalim ng pool at lumalangoy ng mas malalim. Natigilan si Alex at mabilis siyang huminto para magtanong kung gayon dapat ba kitang ibalik. Gayunpaman, malapit nang masuffocate si Yuno. Ang katawan na tinataglay niya ay isang ordinaryong tao lamang. Kahit na siya ay isang makapangyarihang pag-iral, kailangan niyang tanggapin ang malupit na kalagayan ng mga nabubuhay.
Ang lakas ng kaluluwa ay hindi sumasalamin sa bisa ng isang pisikal na katawan. Ugh! Si Alex ay walang ibang paraan at tinatakan ang kanyang mga labi sa isang halik na nagbuhos ng isang pagsabog ng chi energy sa kanya tulad ng ginawa niya. Ang pagsabog ng chi energy na ito ay parang oxygen. Gayunpaman, hindi niya magawa sa pamamagitan ng palad ng kanyang kamay. Ang isa ay nagtrabaho sa puso at baga habang ang isa ay nagtatrabaho sa mga meridian. Agad na nanlaki ang mga mata ni Yuno at tinitigan siya ng hindi kumukurap. Sa kanyang mga mata ay gulat-gulat at isang pakiramdam ng bago. Tapos galit na galit ang tingin niya. Presumptuous, how dare you kiss me? Tinagat ni Alex ang kanyang labi. Iniligtas kita. Hindi, inililigtas ko si Phoebe. Galit na sinabi ni Yuno, ang may kontrol sa katawan na ito ay ako ngayon. Ang paghalik sa kanya ay katumbas ng paghalik sa akin. Hindi ito nararamdaman ni Phoebe. Ako ang may gawa. Feelings ang pinag-uusapan nila ngayon. Oh my God, medyo nakaramdam ng sakit si Alex. Walang magawa niyang sinabi, sa tingin mo ba gusto kong gawin iyon? Matanda ka na, mas matanda ka pa sa lola ko at malamang nalaglag na lahat ng ngipin mo. Ako ang nakakaramdam ng kaunting sakit. Kung may kakayahan kang hindi gamitin ang katawan ni Phoebe, sinisigurado kung hindi kita hahalikan. Ikaw, kaninong mga ngipin ang nalagas? Ang aktwal kong pisikal na katawan ay mas maraming beses na mas maganda kaysa sa Phoebe mo. Hindi nito binabago ang katotohanan na ikaw ay sinaunang. Ikaw. Habang nagsasalita ay nagpatuloy si Alex sa pagsulong. Hindi nagtagal, nakakita siya ng isang puting bagay na parang ahas sa ilalim ng tubig, ngunit napakalaki nito na hindi niya makita ang ulo nito. Sinabi ni Yuno, ayan, iyon ang espiritual na ugat. Kabanata 14:21. Natigilan si Alex sa eksenang nasa harapan niya. Ang espiritual na ugat ay paikot-ikot na parang dragon at napakalaki na hindi masasabi. Ibinabanan niya si Yuno sa tubig at lumangoy ng matagal at hindi pa rin nakakarating sa harap ng espiritual na ugat. Mula sa kanyang nakikita, ang espiritual na ugat ay mahaba hanggang sa puntong hindi makita ng kanyang mga mata ang dulo nito. Kinakalkula niya ang distansya. Bumaba siya mula sa pool sa loob ng palasyo ng Leviathan Gate at ngayon ay nasa ilalim siya ng dagat ngayon. Ang nasabing malaking lugar ay itinuturing na nasa ilalim ng sahig ng karagatan. Nagulat si Yuno, hindi ko inasahan na sa ilalim ng seabed may nakatago na ganoong kalaking espiritual na ugat. Kung titingnan ito ay hindi bababa sa pangalawang baitang espiritual na ugat at mayroong maraming kakanyahan dito. Tila ang espiritual na ugat na ito ay umiral na mula pa noong nakalipas na panahon at kinulong dito ng mga dakilang kapangyarihan at patuloy na nag-aalaga mula noon. Kung hindi, ang pangalawang ranggo na espiritual na ugat na tulad nito ay hindi na sana nanatili sa ganoong lugar at nakatakas na sana mula sa mundo noong nakalipas na panahon. Nagulat si Alex. Ang isang espiritual na ugat ay maaaring makatakas. Lahat ng bagay ay may kaluluwa. Kahit na ang ginseng ay maaaring magbago at maglakad. Ano pa ang isang espiritual na ugat? Bahagyang kumunot ang noo ni Yuno nang magsalita. Pero ngayon, may isa pang problema. Sa iyong mga kakayahan ngayon, ang pagnanais na gamitin at alisin ang espiritual na ugat ng ikalawang baitang ito ng palihim ay magiging mahirap maliban kung makokontrol mo ang hindi kumpletong chaos bead at gamitin ito. Kung hindi, malamang na makakatakas ang espiritual na ugat na ito sa ikalawang baitang. Gayunpaman, ang chaos bead ay tila hindi nakinig sa mga salita ni Alex. Kalimutan mo na, lapit na lang tayo bago tayo magsabi ng kung ano-ano. Sabi ni Yuno. Habang papalapit sila rito, ilang beses siyang kinailangang halikan ni Alex. Nararamdaman niya ang pagbilis ng tibok ng puso ni Yuno, namumula ang leeg nito at ang ekspresyon niya. Para siyang hindi nakaranas ng haplos ng isang lalaki. Isang kakaibang pagkakataon na nag-spike sa mga pag-iisip ng kalokohan nang mapansin niya ito. Pinapasok ni Alex ang dila niya sa bibig niya para kumapit sa dila niya. Ano? Malakas na napasigaw si Yuno sa gulat, baka sa mukha niya ang gulat. Halos matawa si Alex sa reaksyon niya.
Gayunpaman sa loob-loob niya, napagpasyahan niya na talagang hindi niya masabi kay Phoebe ang tungkol sa halik na ito. Siyempre, parang hindi alam ni Phoebe ang tungkol kay Yuno. Sa wakas, narating nilang dalawa ang ilalim ng seabed at humarap sa ikalawang baitang espiritual na ugat. Sa pagtayo pa lang nito ay kusang nararamdaman na ni Alex ang hindi mabilang na essence na sumugod sa kanyang katawan. Si Yuno ay nag-iipit ng ilang mga trick at ginawang hinihigop din ng katawan ni Phoebe ang esensya na parang baliw. Gayunpaman, ang kanyang kapasidad ay masyadong maliit at kailangan niyang huminto pagkaraan ng wala pang 1 minuto. Napuno na siya ng todo. Ha? Ano yan? Biglang may napansin si Alex sa gitna ng spiritual vein sa kailaliman ng seabed. Pagtingin niya sa malapit, halos matakot siya sa kamatayan. Ito ay isang tansong kabaong. Paano magkakaroon ng kabaong sa ganoong lugar? Nahulog kaya ito mula sa itaas ng pool? Hindi rin alam ni Yuno. Parang hindi siya kasali dito. Sino ang nakakaalam? Malalaman mo kung pupunta ka at titingnan mo, sabi ni Yuno. Nang buksan ni Alex ang tansong kabaong para tingnan, nanlaki ang kanyang mga mata. May isang lalaki na mukhang nasa edad 40 na ang nakahiga sa loob. Nakasuot siya ng jade crown golden armor at may mga kakilakilabot na katangian na mukhang buhay. Hindi naman siguro buhay pa siya, diba? Tulad ng sinabi ni Alex, ang lalaki sa kabaong ay gumuho at nabasag ng isang putok na parang buhangin na walang ibang naiwan sa loob. Gayunpaman, isang tipak ng kulay abo na anino ang lumabas mula sa kabaong sa oras na ito na bumubuo ng isang multo sa harap ni Alex. Mag-ingat, may multo sa kabaong. Tawag ni Yuno kay Alex. Paanong makaligtaan ito ni Alex? Nakatuon ang kanyang tingin sa kulay abong anino sa kanyang harapan. Tungkol naman sa kulay abong anino, diretso itong bumaril habang tumitawa, hahaha. 1,800 taon na ang nakalipas. Tawag. I-free. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 1422. Ako, si Jaden Fleming, sa wakas ay nakakita na muli ng langit at natagpuan ang aking sarili na buhay na tao. Mula ngayon, lilito akong muli sa mundo at muling maaabot ang tugatog. Gulat na napatingin sa kanya si Alex at nagtanong, sino ka? Hindi, ang ibig kong sabihin, bakit ka nasa kabaong? Malamig na mumuso si Jaden, hindi karapat-dapat malaman ng mga langgam kung sino ang isang mahusay na tulad ko. Gayunpaman, pagkatapos na tingnang mabuti sina Alex at Yuno, sa wakas ay sinabi niya, bueno, hindi pa ako nakakita ng isang buhay na tao sa napakaraming taon, at sa wakas ay nakuha ko ang gusto ko ngayon. Malapit ka ng mag-ambag bilang aking mga sakripisyo. Kaya, makikipag-chat ako sa iyo. Ako ang pinuno ng ika-27 henerasyon ng Divine Dragon Sect. Paano naman? Nabigla ka ba? Bakit hindi ka magmadali at lumuhod para ipakita ang iyong paggalang? Ang Divine Dragon Sect? Ano yan? Wala pa akong narinig na ganyan. Ito ang Leviathan Gate. Sabi ni Alex. Ano? Ano ang Leviathan Gate? Ito ang hindi makamundong pundasyon ng aking Divine Dragon Sect. Ano yan? Hindi ko pa ito narinig. Sinabi mo na ikaw ay namatay sa loob ng 1,800 taon. Naisip mo ba na walang magbabago sa 1,800 taon na iyon? Sa pagbabago ng mundo, ang Divine Dragon Sect na ito ay malamang nanolipol sa mahabang ilog ng kasaysayan. Natahimik si Jaden saglit bago nagsalita sa iritableng tono, narinig mo man o hindi, ito ang base ng Divine Dragon Sect. Dati noon at ngayon at sa hinaharap pa rin. How dare you lie to me? Aagawin ko ang katawan mo ngayon. Pagkatapos niyang sabihin iyon, sumugod si Jaden at sumisid sa ulo ni Alex. Sumigaw si Yuno, Alex, gusto kanyang angkinin, mag-ingat ka. Gayunpaman, pumasok na si Jaden sa ulo ni Alex at tumawa. Anak, hindi masama ang katawan mo. Napakagaling, napakahusay talaga. Natutuwa ako dito. Sa iyong katawan, makakapagligtas ako ng maraming problema. Mula ngayon, ikaw ay akin, at ako ay ikaw. Lahat ng babae na meron ka, magiging akin lahat ang kayamanan mo. Huwag mag-alala. Aalagaan kong mabuti ang pamilya mo.
Maaari kang pumunta ng walang anumang pag-aalala. Maya-maya pa tumawa ng malakas si Jaden at sinimulang sunggaban ang katawan. Gayunpaman sa susunod na sandali, nagbitaw siya ng kakaibang sigaw ng walang kapantay na katakutin. Ah! Ano ito? Anong butil ito? Tulong-tulong. Iligtas mo ako, awa. Pakiusap, awa. Gumalaw ang puso ni Alex at agad niyang nalaman na ang chaos bead sa kanyang isip na palasyo ang nagsimulang gumalaw. Kanina, bahagyang nag-vibrate ang butil. Hindi niya inasahan na magiging ganoon kalakas ang kapangyarihan hanggang sa puntong humihingi ng awa si Jaden. Ilang segundo ang lumipas bago umalis si Jaden sa katawan ni Alex. Gayunpaman sa kasalukuyan ay hindi niya dinadala ang mahabang buhay kahangahangang aura na mayroon siya dati. Sa kabaligtaran, mahina ang kapangyarihan ng kanyang kaluluwa na tila kaya niya anumang oras. Bahagyang tumawa si Yuno. Anong idiot, nasa kanya ang proteksyon ng Chaos Bead? Paano ang isang langgam na tulad mo ay makakagawa ng tahanan sa kanyang katawan? Sa totoo lang, napagtanto lang ito ni Yuno nang magsimulang humingi ng awa si Jaden. Bago iyon siya ay labis na nag-aalala. Umiiyak si Jaden at punong-puno ng hinanakit at takot ang tinging binaril niya kay Alex. Bahagyang nanginginig lang ang Chaos Bead kanina at nagawa nitong basagin ang kaluluwa na dating marangal na matandang kaluluwa na dating ranggo ng Nascent Soul. Sa natitirang kapangyarihan sa kanyang kaluluwa, kalimutan ng tungkol sa pag-aari at pagkuha sa katawan ng isang tao, hindi man lang siya makapasok sa cycle ng reincarnation, at hindi mapanatili ni Jaden ang kanyang kaluluwa ng matagal bago ito tuluyang mawala. Kanina mo lang sinabi na ang islang ito sa itaas ay original na base ng iyong Divine Dragon Sect. Tanong ni Yuno. Tama iyan. Iniisip kung paano ito magwawakas, labis na nabalisa si Jaden. Nag-set up siya ng isang malaking plano at naghintay ng 1,800 taon para dito. Hindi niya inaasahan na haantong sa ganito. Kung alam niyang magiging ganito, hindi ba mas mabuting mamatay na lang ng diretso bago ito? Sa pag-iisip nito, nagkusa siyang aminin ang lahat. Lumalabas na inayos niya ang espiritual na pag-ulan sa bulwagan ng palasyo ng Leviathan Gate upang tuksuhin at akitin ang mga tao na hanapin ang espiritual na palasyong ito na magpapadali para sa kanya na agawin ang isang host body. Sa kasamaang palad, walang sino man ang nakarating sa locus yung ito sa loob ng 1,800 taon. At ngayon, makalipas ang 1,800 taon, malapit na siyang mamatay. Ayoko ng ganito. Hindi ko kaya. Ang pundasyon ng aking Divine Dragon Sect ay wasak. Hiyang-hiya akong harapin ang mga ninuno ko sa kamatayan. Nang makita ang kalagayan niya, biglang sinabi ni Yuno, kung gusto mo pa ring ipagpatuloy ang legacy ng iyong sekta, baka matulungan kita. Kabanata 1423. Tulungan mo ako. Hindi napigilan ni Jaden Fleming ang mapait na mapangiti habang tinitingnan ang lalong humihinang kaluluwang katawan. Malapit na akong mamatay ngayon at lahat ng ginawa ko ay walang kabuluhan. Anong pag-asa ang natitira para sa akin? After a pause, bigla siyang may naisip. Oh, ibig mong sabihin, gusto mong ipasa ko sa iyo ang mana ng Divine Dragon Sect ko para matulungan mo akong buhayin ito. Hahaha, wishful thinking talaga yan. Kalimutan ang tungkol sa kung ang legacy ng Divine Dragon Sect ay matatapos dito, ngunit sinira mo lang ang aking mga pangarap sa maraming taon. Akala mo ba ibibigay ko ang mana ko ng ganun-ganun lang? Mangarap pa. Umisi si Yuno, sino ang nagmamalasakit sa pamana ng ilang sirang Divine Dragon Sect? Nagtago na parang pagong sa kabibi nito sa isang maliit na isla na tulad nito, hindi man lang ito maituturing na basura. Gusto kong bigyan ka ng pagkakataon, ngunit hindi mo ito pinahahalagahan. Mapahamak ka lang. Balisa ni Jaden. Gayunpaman nang makitang humihina ang kanyang kaluluwang katawan, mas nag-aalala siya tungkol sa Divine Dragon Sect sa loob kaysa sa kanyang hinayaan. Gusto niyang lumabas para alamin ang kasalukuyang sitwasyon ng kanyang sekta. Siya ay nagtago sa tansong kabaong sa una at lumubog sa espiritual na ugat upang gawing immortal ang kanyang kaluluwa na isang bihirang espiritual na kasanayan at naghintay ng pagkakataon na maipanganak muli.
Ngayon, hindi man lang niya maaga ang isang katawan at walang pagkakataon para sa kanya na umakyat at makaalis sa lugar na ito. Sa huli, pinili niyang magkompromiso at sabik na sinabi, oo, oo. Ipinapangako kong maipapasa ko sa iyo ang mana ng Divine Dragon Sect, ngunit kailangan mong ipangako sa akin ang isang bagay. Dadalhin mo ako para tingnan kung wala na ang Divine Dragon Sect at kung gayon, tutulungan mo akong buhayin ito. Sa mga oras na ito, walang choice si Yuno kundi halikan muli si Alex para makahinga ng chi. Then, she said, di ba nasabi ko na sayo? Ang pamana ng Divine Dragon Sect na ito ay walang espesyal. Maaari mong ibigay ito sa sino mang gusto mo at ang paghiling sa amin na buhayin ng sekta ay isang pantasya lamang. Hindi namin gagawin iyon dahil wala kaming oras. Ayaw mo ng mana. Kung gayon, bakit mo sinabing tulungan akong buhayin ito? Ikaw ang bahala. Tinuro ni Yuno si Alex. Kilala mo ba kung sino siya? Alam ni Jaden ang Jack Sheet. Siya ay isang matandang multo na namatay 1,800 taon na ang nakalilipas at matagal nang wala sa lipunan. Sinabi ni Yuno, Diyos ng Medisina, ang pamilyang Rockefeller, narinig mo na ba ito? Diyos ng Medisina, ang pamilyang Roro Rockefeller. Si Jaden ay parang may narinig na kakaiba at napanganga siya. Nagpatuloy si Yuno, siya ang inapo ng pamilyang Rockefeller at isa ka na ngayong mahinang kaluluwa na nawawala ng lakas ng kaluluwa habang tumatagal. Ito ay isang piraso ng cake lamang para sa kanya. Kung gusto mong buhayin ang iyong Divine Dragon Sect, gawin mo ito sa iyong sarili. Ngunit mayroong isang kondisyon na pumirma sa isang kontrata ng kaluluwa. Mula noon magiging alipin ka niya. Payag ka ba? Ang Diyos ng Medisina, ang pamilyang Rockefeller, descendant, isang alipin sa kanila. Payag ako. I am so very willing. Halos walang pagdadalawang isip na sinang-ayunan ito ni Jaden. Tila ang Diyos ng Medisina, ang pamilyang Rockefeller ay isang pag-iral na kasing taas ng langit. Sa katunayan, si Jaden ay walang pagpipilian. Kung hindi siya sumang-ayon, mamamatay siya. Whoosh! Kapag ang tatak ng kontrata ng kaluluwa ay nahulog sa kaluluwa ni Jaden, ang kanyang kaluluwa ay palaging nakatatak sa marka ni Alex. Medyo nalungkot si Alex. Ang araw na ito ay dapat na makipagkarera lamang kay Phoebe. Hindi niya inaasahan ang maraming bagay na mangyayari. Ngayon, hindi lang ang Lord Commander ng Department 6, si Grant Zenos, ang naging alipin niya, kundi maging ang dating pinuno ng Divine Dragon Sect, na dating isang nascent Soul Rank Master, ay naging alipin din niya. At lahat ng ito ay naging posible dahil kay Yuno. Maaari pa ba nating kunin ang espiritual na ugat? Tanong ni Alex kay Yuno. Ang espiritual na ugat na ito ay ang ugat ng Divine Dragon Sect. Hindi mo ito makukuha. Hindi mo kaya. Agad na umungol si Jaden. Siyempre, nagsalita siya gamit ang soul power dahil hindi siya marunong gumawa ng mga tunog ngayon. Ang iyong Divine Dragon Sect ay walang sino man ngayon at sayang naiwanan ng espiritual na ugat dito, sabi ni Yuno. Mukhang lumuhad si Jaden at sinabing, Master, hindi talaga uobra. Ang espiritual na ugat na ito ay may pambihirang epekto. Ito ay ginamit upang magparami ng isang tunay na dragon. Alam mo ba ang isla sa itaas? Matagal ng panahon ang nakalipas, ang islang ito ay tinawag na Dragon Island at isang totoong buhay na dragon ang dating nakatira dito. Ang aming mga tao mula sa Divine Dragon Sect ay umiral upang protektahan ito. Sa espiritual na ugat na ito ay isang tunay na itlog ng dragon, naghihintay na mapisa ang isang tunay na dragon. Isang dragon egg. Natigilan si Alex. Mukhang malalawi yan na si Yuno at bamulong sa sarili, ang sarap talaga ng dragon egg. Hindi nakaimik si Jaden. Tawag. I-freak. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 1424. Sa lalong madaling panahon, dinala ni Jaden Fleming sina Alex at Yuno sa kailaliman ng espiritual na ugat. Sa loob ay may nakatago na altar. May isang walang kapintasan, puting higanting itlog sa gitna ng altar at ito ay kasing laki ng isang balde. Talagang dragon egg. Makakapisa ba talaga ito ng totoong dragon?
Naniniwala si Alex sa pagkakaroon ng mga totoong dragon dahil nasa kamay niya ang Dragon's Bane of 36. Ang kanyang mga ninuno ang pumatay ng 36 na dragon at pinadalisay ang kanilang mga buto upang maging mga espada. Maaaring ito na ang huling totoong dragon sa mundong ito. Sabi ni Jaden. Si Richit Asterisk. Sige. Kung ganoon pansamantalang iwan natin ang espiritual na ugat dito. Nagdesisyon agad si Yuno. Ang pangunahing dahilan ay dahil sa sitwasyon nila ni Alex ngayon. Tubhang mapanganib ang matagumpay na pagkolekta ng buong espiritual na ugat. Kapag nabigo ito, sayang ang lahat ng kanilang mga nakaraang pagsisikap at wala silang mapapala dito. Ngunit kung maiiwan ito dito, malaking tulong ito sa isla sa itaas nila ngayong wala na ang Divine Dragon Sect. Kung ang Leviathan Gate ay maaaring iayon, ito ay maituturing na isang malaking tulong. Sinadya ni Yuno na kunin ni Jaden ang isang tao mula sa Leviathan Gate at ipabawi sa kanya ang Dragon Island at buhayin ang Divine Dragon Sect ng mag-isa. At ang Divine Dragon Sect na ito ay magiging masayang hardin ni na Alex at Yuno. Si Richit Asterisk. Sa tulong ni Alex, ang kaluluwa ni Jaden ay hindi na patuloy na humina at sa halip ay lumakas ng kaunti sa paggamit ng Art of Zarbeco. Pagkatapos nito, inilagay siya sa state of exorcism at inilabas mula sa ilalim ng sibil. Umabot ng kalahating oras. Bumalik sina Alex at Yuno sa taas ng pool. Sa prosesong ito, ang dalawa ay naghalikan ng hindi bababa sa 100 beses. Pakiramdam ni Yuno ay namamanhid ang kanyang mga labi at ang lalong hindi katanggap-tanggap para sa kanya ay hindi na naramdaman ng kanyang kaluluwa ang kilos na nakakadiri at sa halip ay naaliw siya sa halik. The Asterisk Man Eat. Kaya pagkarating niya sa baybayin, siya ay labis na napahiya. Tinitigan niya ang mga labi ni Alex habang sinasabi niya, aalis na ako. Natigilan si Alex. Saan ka pupunta? Sa susunod na segundo, ang kanyang katawan ay agad na lumuwag at nahulog sa kanyang mga bisig. Malinaw nang sabihin niyang aalis siya, ang ibig niyang sabihin ay bitawan ang kontrol na mayroon siya sa katawan ni Phoebe at hayaang magkaroon muli ng kontrol si Phoebe. Maya-maya, nagising si Phoebe mula sa kanyang kawalan ng malay. Alex. Nasaan ba tayo? Ako. Bakit ako basang-basa? Ang lamig. Kami. Hindi kami patay. Sumandal si Phoebe kay Alex at niyakap siya ng mas mahigpit. Nanginginig na siya. Napakurap si Alex, saka siya ngumiti. Siyempre, hindi tayo patay. Nahulog lang kami sa tubig nang hindi sinasadya. Halika na. Papainitin kita sa chi energy at magiging mas mabuti ito sa lalong madaling panahon. Oh, salamat. Ngayon lang ako natakot. Tinapik-tapik ni Phoebe ang kanyang dibdib habang sinasabi niya noon bago dinilaan ang kanyang labi. Kakaiba iyan. Bakit namamaga ang labi ko? May kumatok ba ako? Well, I guess so. May car accident ngayon lang. Sa sinabi niyang iyon, medyo nadismaya si Alex nang umalis si Yuno. Sa pagkakataong ito, may biglang nagsalita mula sa likuran nila. Sino ka? Bakit ka nandito? Tumangala si Alex upang makita na ito ay ang banal na dalaga ng Leviathan Gate, Deir Yggdrasil, pati na rin ang banal na emissary, si Snow Whitney. Kabanata 1425. Bahagyang nagulat si Alex. Bagamat hindi masyadong mahirap ang pagbubuo ng paghihigpit sa bulwagan, hindi tulad ng sinuman ang maaaring pumasok. Lalo na't matapos niyang masira ang huling layer ng formation kanina, pansamantala rin niyang binago ang forma sayo na iba sa orihinal. Kung siya ay nahaharap sa ganitong uri ng random na pag-aayos ng forma sayon na ibang-iba sa tradisyonal, aabutin siya ng hindi bababa sa 3 oras upang makrak ito. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nakapasok ang 2 babaeng ito. Maaaring isa sa kanila ay isang formation master. Kasabay nito, mas nagulat si Snow Whitney na makikilala niya sina Alex at Phoebe sa ganoong lugar. Gayunpaman, hindi nagtagal ay nagpakawala siya ng malupit na tawa. Hehe, Phoebe Larson at itong Rockefeller Beast. Talagang gusto ninyong dalawa ang maglakad sa mga kalsada patungo sa iyong mga guho, hindi ba? Pumunta ka ba dito lalo na para bayaran ang utang ng dugo ng anak ko?
Alam na ni Alex na si Snow ang Holy Emissary o kung ano paman, ngunit hindi ginawa ni Phoebe. Nang makita niya si Snow, nagulat siya. Ginang. Zimmer, anong ginagawa mo dito? Umisi lang si Snow. Bagamat hindi niya naintindihan kung paano napunta rito sina Alex at Phoebe, ngayong narito na sila, hindi na niya sila pakakawalan. Hindi siya Mrs. Zimmer o kung ano man ang tawag sa kanya ngayon. Siya ang banal na emisaryo. Kanina lang nasa front ball siya at naguhubad para maligo kasama ang grupo ng mga lalaki at babae. Natigilan si Phoebe, hindi niya lubos maiisip ang ganoong eksena. Ano? Napatalon si Nir Yggdrasil sa gulat na patitig kay Alex. And ngayon mo lang nakita ang lahat. Ang banal na dalaga ay sinadya upang maging banal at malinis at walang puwang para sa anumang pahiwatig ng kalapastanganan. Iyon ang dahilan kung bakit pinaghiwalay ang mga lalaki at babae ng mga espesyal na screen sa bulwagan ngayon lang. Masarap magtinginan ang mga babae pero ang makita ng isang lalaki hindi malinis. Naging matigas at malamig ang magandang mukha ni Nir. Kung ganoon nga ang kaso, wala nang ibang pagpipilian kundi ang patayin ka. Maghintay. Biglang nagsalita si Snow at nakakunot ang noo niya na parang may naisip na posibilidad. Alex, tinatanong kita. Mayroong hindi mabilang na mataas na antas ng restriction formation sa ipinagbabawal na lugar na ito ng Leviathan Gate. Paano ka nakapasok? Pamilyar ka ba sa mga formations at arrays? Tumingin si Alex sa kanya. I also would like to ask you, sino sa inyong dalawa ang may alam sa formations? Paano mo nagawang sirain ang pormasyong binago ko at espesyal na itinakda? Mrs. Zimmer, hindi, Holy Emissary, ikaw ba? Gayon din, maaari mo bang sabihin sa akin kung anong uri ng kapangyarihan ang nasa likod mo? Ang banal na simbahan, anong uri ng relihiyon iyon? Malamig na umungol si Snow. Masyado kang marami. I'm asking you for the last time, anong ginawa mo dito? Ang espiritual na ulan sa bulwagan ay biglang tumigil. May ginawa ka ba? Ano? Ang holy water biglang huminto ay isang bagay na ginawa niya. The asterisk man it. Sigaw ng banal na dalaga, puno ng pagpatay ang kanyang mga mata habang nakatingin kay Alex. Sa sandaling ito, sa wakas ay napansin ni Snow ang 12 estatwa ng bato ng tao sa tabi ng pool at nakita ang mga walang laman na lalagyan sa mga kamay. Bago ito, sabik na sabik si Alex na ibaba ang espiritual na likido at may ilang patak pa sa mga lalagyan na naglalabas pa rin ng makapal na aura. Agad na sumugod si Snow at bumulalas, ito ang lugar kung saan inimbak ang espiritual na ulan. Hindi, ito ay espiritual na likido na 100 beses na mas advanced at condensed kaysa sa espiritual na ulan. Ngayon, lahat ng 12 lalagyan ay walang laman at may natitira pa rito kaya tiyak na ang espiritual na likido ay naalis na. Alex, ibigay mo kagad at maaari kong isaalang-alang na hindi ka papatayin. Isasaalang-alang ko rin ang lahat ng mga utang at mga hinaing upang mabayaran. Niloloko mo ba ako? Nagulat si Alex. Pinatay ko ang iyong anak na lalaki at babae at pinunit ko pa ang bagay na iyon mula sa kanyang ibabang bahagi. Maaari mo ring balewalain ang napakalalim na pagkamuhi dito at nagsisimula na akong mag-alinlangan ngayon. Pinanganak mo ba talaga sila? Sabi ni Snow, kaya kailangan mong ibigay ang lahat ng espiritual na likido na ninakaw mo kahit isang patak. Kung maglakas loob kang magtago ng isang patak, kailangan kitang patayin. Paumanhin, nainom ko ang lahat ng espiritual na likido na gusto mo. Lahat ng 12 lalagyan nito, wala ni isang patak na natitira. Nako, baka kung pupulutin mo ang mga lalagyang iyon at dilaan mo, baka matikman mo ang laway na iniluwa ko. Tawag. I pray. I-click. I subscribe kwentong nobela. Kabanata 1426. Naghahanap ka ng kamatayan. Galit na galit si Snow Whitney. Agad na bumuho sa kanya ang mamamatay tao na layunin sa pagsabog ng isang cultivation base ng cultivation guro. Habang dumadaloy ang enerhiya ng dugo sa pagitan ng kanyang nakataas na mga kamay, ang mga anino ng demonyo ay gumulong na naging sanhi ng hindi mabilang na mga madugong ulo ng demonyo na bumangga kay Alex at Phoebe. Ano ang mga bagay na iyon? Sigaw ni Phoebe.
Sa sobrang takot niya ay dali-dali siyang nagtago sa likod ni Alex. Nang makita ang galaw na ginamit ni Snow, tumalim ang mga tingin ni Alex habang agad niyang tinawag ang Thunder Palm mantra. Boom! Boom! Hindi mabilang na puting kidlat ang tumama na natunaw ang pag-atake ni Snow. Tinitigan niya si Snow ng may matalim na tingin na parang kutsilyo at malamig na sinabi, "It's the move of the blood call." Ginang Zimmer, ginulat mo ako. Ang isang marangal na unang ginang ng Michigan ay miyembro ng blood call. Mukhang napakaganda talaga ng ambisyon ng blood cult mo. Maging ang mga tao sa Leviathan Gate ay iyong mga sangla. Bravo, bravo. Balita ko sumali ka pa sa Department 6. Ang blockhead na ito, si Grant Zenos, ay dapat na bulag. Pinahintulutan niya ang isang satanic cult remnant na tulad mo na pumasok sa Department 6. Cult ng dugo. Ang banal na dalaga, si Nir Yggdrasil, ay tumingin kay Snow na may pagtataka. Ito ay dahil hindi niya alam na ang banal na simbahan na kumokontrol sa Leviathan Gate ay ang Blood Cult. Siya ay tila labis na sumalungat habang tinanong niya si Snow, "Banal na emisaryo, totoo ba ang lahat ng sinabi niya? Hindi kaya ang banal na simbahan ay talagang blood cult?" Saway ni Snow, "Anong blood cult ang sinasabi mo? Ang banal na simbahan ay ang banal na simbahan. Huwag ilipat ang iyong katapatan dahil lamang sa mga salita ng isang tagalabas. Ito ay isang malaking paghamak kay Lord Leviathan. Ito ay isang krimen laban sa mga Diyos. Banal na dalaga, pumunta ka rito ngayon din at labanan ang mga dayuhang kaaway na kasama ko. Papatayin natin ang masasamang mag-asawa sa mismong lugar." Panay ang sigaw niya habang galit na inaatake si Alex. Possibly lang na ipagtanggol ni Alex ang sarili, pinipigilan ang lahat ng galaw niya dahil kailangan niyang isaalang-alang ang kaligtasan ni Phoebe. Gayunpaman, ipatawag ang Sword of the Universe at ang Seven Blades of Death para sugpuin si Snow, dahilan para hindi siya makalapit ng ilang sandali. Dagendong. Isang nakakalokong dagendong ang pinakawalan ni Snow. "Banal na dalaga, gawin mo. Bakit natulala ka? Patayin ang taong ito ngayon din." Siya ay nagnakaw ng isang malaking halaga ng espiritual na likido mula sa Leviathan Gate. Ito ay isang malaking kayamanan. Gamit ang espiritual na likido, ang Peach Blossom Demon Scripture ay maaaring umunlad sa susunod na antas. Oh, sige. Tila natauhan si Nir. Sa pagsama ni Nir sa kanya, ang pressure kay Alex ay lalong lumakas. Sa katunayan, hindi ganoon kalakas ang lakas ni Nir. Gayunpaman, ang lakas ni Snow ay nagpagulat kay Alex. Ang asawa ng opisyal ay hindi mas mahina kaysa kay Holly Yates. Mas magaling pa siya sa kanya. Bilang karagdagan, kailangan pa niyang protektahan si Phoebe mula sa pagpatay nito. Sa ilalim ng mga kalagayan ng Wayne at Wax, siya ay patuloy na umatras. Chaos Bead. Diba ang sirang larwang ito ay kilala bilang isa sa 4 Great Chaotic Treasures? Posible bang may iba pang praktikal na gamit maliban sa pagsipsip sa aking kakanyahan? Kung gayon, bakit kailangan pa kita? Tahimik na nagmura si Alex. Gayunpaman, ang Chaos Bead ay walang kahit kaunting intensyon na patunayan ang sarili nito. Nang sinubukan niyang i-cross ang formation blueprint para humingi ng tulong kay Grant, si Nir, na unang kumukubkob sa kanya kasama si Snow, ay biglang bumalik sa kalagitnaan. Sa isang iglap, sinaksak niya si Snow sa dibdib gamit ang napakalamig na punyal sa kanyang kamay. Puff! Ang oras ay tila tumigil sa sandaling ito. Hindi makapaniwalang tinitigan ni Snow si Nir. Bakit? Kabanata 1427. Dahil lahat ng miyembro ng Blood Cult ay nararapat na mamatay. Malamig na sabi ni Nir habang nakatingin sa mga mata ni Snow. Pagkatapos, ang punyal sa kanyang kamay ay mabangis na pinilipit. Gumawa ng counterattack si Snow bago ang mga huling sandali ng kanyang kamatayan sa pamamagitan ng paghampas ng kanyang palad sa katawan ng Holy Maiden, Nir. Si Nir ay pinalipad pabalik. Habang binunot ang punyal sa dibdib ni Snow, nagsimulang bumulwak ang dugo. Siya ay nasa bingit ng pagbagsak. Gayunpaman, ang kanyang puso ay sinaksak pagkatapos ng lahat. Pinisil pa ito, dahilan para bumulwak ang dugo ng Loco. Hindi ito mapipigilan kahit anong mangyari.
Mabilis na namutla ang mukha niya at naging unstable ang hininga niya. Alam niyang tapos na siya. Paano pa siya makakaligtas kung may butas ang puso niya mula sa saksak? Gusto kong malaman, bakit? Hindi mamamatay si Snow nang hindi alam ang sagot. Siya ang marangal na Holy Emissary at ang kanyang cultivation ay mas mataas kaysa sa Holy Maiden. Bilang resulta, namatay siya sa kamay ng kanyang mga tao. Pumangon si Nier mula sa lupa. Tumutulo pa rin ang dugo mula sa punyal sa kamay niya. Ang kanyang ekspresyon ay kakilakilabot ngunit siya ay nagpakawala ng isang kahabag-habag na tawa sa sandaling ito. Bakit? Ito ay dahil kinasusuklaman ko ang Blood Cult. Ang lahat ng miyembro ng Blood Cult ay mga kaaway ko, Nier Yggdrasil. Ito ay dahil ang aking buong pamilya ng 7 tao, maliban sa aking sarili, ay namatay sa mga kamay ng Blood Cult. Ako, si Nier Yggdrasil, ay nanumpa na lipulin ko ang Blood Cult sa aking buhay. Bubunutin ko ito at papatayin ang bawat miyembro ng Blood Cult. Napatingin sa kanya sina Alex at Phoebe, nagtataka. Kailanman ay hindi nila inaasahan na magaganap ang isang hindi inaasahang pagbabago. Gayunpaman, ito ay isang magandang bagay para sa kanila. Hindi ba? Kung wala ang malakas na pag-atake ni Snow, mas simple ang pakikitungo kay Nier. Oof! Dumura si Snow ng isang subo ng dugo. Sinulyapan niya si Alex at sinabing, ikaw, nakatakdang hindi magtagumpay. Sa tingin mo ba? Hahayaan ka niya. Kung wala ako, wala kang laban. Para sa kanya. Kapag namatay ako, ililibing ka kaagad kasama ko. Bobo. Sa sandaling ito, biglang lumipad si Alex papunta sa kanya. Sa kahabaan ng kanyang kamay, idiniin niya ang sugat sa dibdib ni Snow. Arg! Ikaw! Ang brute mo, ikaw! Anong ginagawa mo? Sinaman siya ng tingin ni Snow habang malapit nang lumabas ang mga mata nito sa mga saksakan nito. Malapit na siyang mamatay, ngunit hindi niya akalain na gagawin ni Alex ang isang walang hiyang gawa sa kanya. Hindi kaya may kakaiba siyang fetish. Gayunpaman siya ngayon ay namamatay. Hindi na siya nakaganti. Pinapanood lang niya si Alex na gawin ang lahat ng gusto nito sa kanyang katawan. Sa sumunod na segundo, napagtanto niya kaagad na may hindi tama. Napagtanto niya na tila mabilis na naghihilom ang kanyang puso. Pagkadiin saglit ay inalis ni Alex ang palad niya. Pagkatapos ginamit niya ang anting-anting ni Zarbeco na ginawa ng dugo upang pagalingin ang kanyang sugat na binuhay muli. Anong ginagawa mo? Nais mo bang iligtas siya? Nasisiraan ka na ba ng loob? Ang banal na dalaga, nakita ni Nier ang intensyon ni Alex. Galit na galit siya kaya sumugod siya at puputulan na sana ang leeg ni Snow gamit ang isang laslas ng punyal. Gayunpaman, kinurot ni Alex ang punyal gamit ang isang kamay. Hindi ba't nanumpa ka na ganap mong sirain ang Blood Cult? Ano ang silbi ng pagpatay sa isang banal na emisaryo? Makabubuti kung panatilihin siyang buhay. Nang marinig ito, sa wakas ay itinigil ni Nier ang pag-iisip na muling patayin si Snow. Gayunpaman, hindi niya minahal si Alex kahit kaunti. Puno ng puot at pagpatay ang mga mata nito nang tumingin sa kanya. Nang maisip niya ang lalaking nakakita sa kanyang katawan, hindi niya maiwasang makaramdam ng pananabik na patayin ito. Tawa ng tawa si Snow. Ngayon, ang sugat sa kanyang puso ay lubos na naghilom at nagkaroon siya ng lakas upang muling magsalita. Huwag mong sayangin ang iyong enerhiya. Ako, si Snow Whitney, ay hindi magsasabi sa iyo ng anuman tungkol sa Blood Cult Parish ang iniisip at patayin na lang ako. Pero, may sasabihin ako sa iyo. Hanggat hindi nalipol ang Blood Cult, sooner or later, ipaghihiganti ako ng mga miyembro ng Blood Cult at papatayin ang lahat ng miyembro ng Rockefeller family mo. Tawag. I-freak. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 1428. Masyado kang nag-iisip. Wala akong planong tanungin ka para sa anumang bagay. Nakangiting sabi ni Alex, plano ko lang na ariin ang katawan mo. Ha? K-pervert ka talaga. Maging si Phoebe ay hindi na nakapagpigil pa. Rockefeller brat, ano ang gusto mo sa katawan niya? Ganito na siya katanda at mukhang hindi maganda. Masyadong kakaiba ang iyong panlasa. Walang imak na ekspresyon si Alex.
Ano sa tingin mo ang gusto ko sa katawan niya? Sabi ni Phoebe, paano ko malalaman? Baka mayroon kang Oedipus complex. Gusto mo lang magsaya kasama ang mga nakakatanda. Nang marinig ito ni Alex ay naramdaman niyang malapit na siyang magsuka ng dugo. Hindi na siya nagpaliwanag pa. Sa halip, inilabas niya ang stake of exorcism at pinakawalan ang kaluluwa ni Jaden Fleming bago sinabi sa kanya, Master Fleming, tinulungan kita na makahanap ng sisidlan na pag-aari. Saan iyon? Saan iyon? Tuwang-tuwa si Jaden dahil sa wakas ay maari na niyang angkinan ang isang tao at maipanganak muli bilang isang tao. Gayunpaman, pagkatapos niyang tumingin sa paligid, wala sa tanong si Phoebe at dalawa lang ang babae. Sino ang dapat niyang ariin? Tinuro ni Alex si Snow at sinabing siya nga. Ang paglilinang ng katawan ng taong ito ay mahusay. Siya ay itinuturing na pinakamalakas na tao sa Leviathan Gate ngayon. Wala akong mahanap na mas angkop na kandidato kaysa sa kanya. Ano? Isang babae. Natigilan si Jaden. Ngunit, guro, lalaki ako. Paano ako magkakaroon ng katawan ng isang babae? Sabi ni Alex, ayon sa eksenang nasa loob ka pa ng bronze coffin kanina kung babae ang unang naghubad sa kabaong mo, angkinan mo ba siya? Sabi agad ni Jaden, I'll possess her, of course. Sino ang nakakaalam kung kailangan kong maghintay ng isa pang 1,800 taon para sa susunod na tao na darating? Hindi pa ba sapat iyon? Ngunit guro, maaari na tayong ganap na makahanap ng isang lalaki na maaari. Kapag may lalaki, hindi pa siya ginagamit. Wala pa ring klaseng gumamit ng lalaki. Ano bang klaseng pinagsasabi mo? May malayang babae na makikita at mahahawakan mo. Ikaw ay nasa kaligayahan. Kinaweya ni Alex, sige, bilasan mo. Huwag maglabas ng anumang bagay na walang kaparekan. Matapos ang kina ng babaeng ito, tandaan na basahin ang kanyang memorya hanggat maaari, lalo na ang tungkol sa blood cult. Mas mabuting malaman ang higit pa tungkol dito. Sige. Bagamat ayaw ni Jaden na gawin iyon, siya na ngayon ang lingkod ni Alex. Wala siyang karapatan na kalabanan siya. Sa kabilang banda, biglang nabigla si Snow. Nakikita niya ang kaluluwa ni Jaden sa kanyang kakayahan din. Hindi niya inaasahan na hahayaan ni Alex na angkinan ng isang lalaki ang kanyang katawan. Pinsang naisip niya ang uri ng kakilap-kilabot na kahihinatnan, marahas siyang nakipagpunyagi at sumigaw, hindi. Hindi ako sang-ayon. Gayunpaman, ang paghihiganti ay walang saysay. Inintay ni Jaden ang pagkakataong ito sa loob ng buong 1,800 taon. Malinaw niyang alam ang mga paraan ng pag-aari. Maya-maya pa pumasok siya sa isip ni Snow. Nagsimula ang pag-aari. Binitawan ni Alex si Snow at umatras sa tabi ni Phoebe. Pagkatapos nakita niya si Snow na galit na tumalbog na parang hipon sa lupa habang umaatumal. Hindi na kailangang sabihin, ang mga taong katabi niya ay ramdam din ang kanyang walang katapusang sakit. Si Phoebe ay hindi nang ahas na tumingin sa kanya. Samandal siya sa katawan ni Alex at tumalikod sa kanyang ulo. Nininigas ang ekspresyon ni Nir habang tinitingnan si Snow na nasasaktan, ngunit ramdam niya ang panibagong paghihiganti. Samantala, inisip na lang ni Alex na siya na sana ang nagmamay-ari ni Jaden kung wala siyang tulong ng Chaos Bead kanina. Lumilitaw na ang Chaos Bead ay hindi inutil. Tatanungin niya si Yuno ng maayos sa susunod na paggising nito. Ang pagharap sa isang nascent soul na may ranggo na matandang halimaw na partikular na nilinang ang espiritual na paglilinang ng immortalidad, ang paglaban ni Snow ay napakahina. Wala pang 3 minuto, tumigil si Snow sa paggulong. Tumayo siya mula sa lupa at yumuko kay Alex habang sinasabi niya, Guro. Oo. Tumango si Alex. Pagkatapos tumingin siya kay Nir at sinabing, sabihin mo sa akin, ano ang dapat kong gawin sa iyo. Kabanata 14:29. Nagbago ang tingin ni Nir para maaninag ang kanyang magulong puso sa sandaling ito. Sa huli parang nagdesisyon siya habang malamig na sinabi kay Alex, You've seen my body. Ayon sa pagsasanay ng ating banal na dalaga sa Leviathan Gate, maaaring patayin kita o pakasalan. Napakahusay ng iyong mga kakayahan. Halos hindi ka na maging asawa ko, Nir Yggdrasil. Tapos papakasalan na lang kita.
Ngunit pagkatapos ng kasal, hindi namin maaaring tapusin ang kasal sa loob ng 3 taon dahil ang aking kasalukuyang pamamaraan sa paglilinang ay nangangailangan sa akin na manatili bilang isang birhen ng isa pang 3 taon. Makalipas ang 3 taon, maibibigay ko sa iyo ang aking katawan ng buo, ngunit kailangan mong tulungan akong harapin ang blood cult. Patayin ang lahat ng miyembro ng blood cult. Sa sandaling binigkas ang pahayag, malumanay na ngumisi si Alex habang si Phoebe ay nakangisi, natataranta. Samantala, isang malamig na buntong hininga ang pinakawalan ni Jaden. Kalokohan. Alam mo ba kung anong klaseng background ang aking amo o kung anong klaseng tao siya? Sa tingin mo ba ang isang babaeng tulad mo ay karapat-dapat na maging asawa ng aking amo? Isa lang itong wishful thinking. Naglakas loob ka pa ring ipagmalaki ng walang kahihiyan na hindi mo kayang tapusin ang kasal pagkatapos ng kasal at gusto mo pa siyang tulungang patayin ang lahat ng miyembro ng blood cult. Sino ka sa tingin mo? Ang prinsesa ng sagradong bundok o ang anak na babae ng dakilang emperador? Gayunpaman, si Nira ay nagkaroon ng ekspresyon ng pagkuha nito para sa ipinagkaloob. Hindi pa ba ako maganda? Hindi pa ba sapat ang figure ko? Ako ay nasa pinakamagandang buhay sa Leviathan Gate. Ako ang banal na dalaga ng Leviathan Gate na may mataas na posisyon na walang kapantay. Kung papakasalan niya ako, malaki ang pakinabang nito sa kanya. Maraming tao ang gustong pakasalan ako, ngunit hindi nila ako nakuha. Ito ay isang napakalaking bargain. Baka hindi pa rin siya kontento. Maging si Jaden ay hindi nakaimik. Tinuro niya si Phoebe. Kung ikukumpara mo siya, sino sa tingin mo ang mas maganda? Siya. Baka sa mukha ni Nir ang masamang tingin. Ang isang ordinaryong babae ay parang isang walang kwentang langgam. Ang paghahambing sa kanya sa akin ay isang insulto sa akin, Nir Yggdrasil. Smack. Sinampal agad ni Jaden ang mukha ni Nir. Hindi ito mabilis na dumating, ngunit hindi ito naiwasan ni Nir kahit anong mangyari nang makita niya ang paparating na sampal. Sa isang iglap, namamaga ang kalahati ng mukha niya. Hindi mo matukoy kung sino ang langgam. Nakakatawa ka talaga, babae ka. Napaka-narcissistic mo to the point of disgusting. Natural, si Alex ay walang kahit kaunting interes kay Nir. Pinag-isipan niya ito matapos tumakbo palabas ng Crow Hill hanggang ngayon. Malapit na magmadaling araw. Siguradong labis na nag-aalala sa kanya sina Cheryl, Tita Grace, at iba pa. Sa kasamaang palad, ang lahat ng mga mobile phone ay hindi magagamit dito at ang mga ito ay nasira ng mahabang panahon dahil sa pagbabad sa tubig. Kaya naman, kailangan niyang magmadaling bumalik sa kanila. Master Fleming, bilang sect master ng Divine Dragon Sect, ito ay isang problema kung walang underling na maaaring utusan. Bagamat medyo nalilito ang babaeng ito sa sitwasyon, pamilyar siya sa Leviathan Gate at may status na Holy Maiden. Dapat marami siyang maitutulong sa iyo. Sabi ni Alex, kung paano mo siya susukuan o makokontrol, hindi naman dapat mahirap para sa iyo, di ba? Sinabi ni Jaden, Guru, mayroon akong 10,000 paraan para maging masunurin siya. Si Richit Asterisk. Pagkatapos nito, nakakuha si Alex ng maraming impormasyon tungkol sa blood cult mula sa bibig ni Jaden. Kahit na si Snow ay isang banal na emissary, ang kanyang posisyon sa blood cult ay hindi mataas, siya ay isang green rango na elder ng foreign affairs. Sa kabilang banda, ang hanay ng mga tagasunod ng blood cult ay napakahigpit. Ang mga matatanda ng mga gawaing panlabas lamang ay nahahati sa 4 na rango, lila, ginto, pula, at berde. Dagdag pa rito, may mga cabinet elders na hinati rin sa mga hanay. Mayroong 12 tagapag-alaga sa itaas nila at maging ang pinuno ng kulto. Gayunpaman, dahil ang blood cult ay matuwid na napalibutan at nilipol 100 taon na ang nakalilipas, ito ay ganap na nakakalat at nahati sa mga bahagi. Ang ilang mahahalagang tao sa kulto ay gumawa ng mga bagong estratehiya at tumakas mula sa Amerika upang paunlarin ang kanilang mga puwersa sa ibang bansa. Bukod dito, natutunan nila ang kanilang aralin dati at hindi na inilalagay ang lahat ng kanilang mga itlog sa isang basket. Ipinatupad nila ang pagbuo ng maraming linya upang bumuo ng blood cult sa iba't ibang bansa. Higit pa rito, nagkaroon din ng pagbabago sa pangalan.
Sa pangkalahatang publiko at maging sa mga miyembro sa ilalim ng kulto, tinawag itong banal na simbahan ngunit hindi ang kulto ng dugo. Kung hindi dahil sa pagiging elder ni Snow sa Foreign Affairs, hindi siya magiging kwalipikadong malaman ang ilang salita ng blood cult. At nagmula siya sa Japanese division ng Holy Church. Tawag. I-Pre. I-Click. I-Subscribe kwentong nobela. Kabanata 1430. Ang pinakadakilang tao na karaniwan niyang nakakausap sa blood cult ay isang Green Rank Cabinet Elder. Iniling sa kanya na lumapit dahil sa usapin ng proyekto ng Sky Tower. Nalaman din niya ang tungkol sa isyu ng Leviathan Gate dito mula sa bibig ng nasabing Cabinet Elder. Matapos marinig ang mga salita ni Jaden, nagkaroon ng mas intuitive na pag-unawa si Alex sa blood cult. Gayunpaman, mas nag-aalala rin siya tungkol dito. Hindi niya inaasahan na ang puwersa ng blood cult ay napakalakas sa ganoong lawak. Tila kailangan niyang pag-usapan ng maayos ang bagay na ito sa kanyang lolo na si Geronimo Melves. O tama, mayroon bang anumang impormasyon tungkol sa sumpa ng dugo sa kanyang memorya? Tanong ulit ni Alex nang maisip niya si Hailey Hansen. Sa kasamaang palad, siya ay nabigo. Walang katumbas na impormasyon sa isip ni Snow. Sige, alis na tayo. Pagbalik nila, sadyang umikot si Alex at natagpuan si Grant Zenos na nawala sa spell formation. Ang Lord Commander ay nakulong sa spell formation sa loob ng 3 buong oras. Mababaliw na siya. Hindi niya alam kung ano ang naranasan niya. Labis na naubos ang enerhiya ng kanyang buong pagkatao. Nang makita niyang papalapit sina Alex at Phoebe ay para bang nakikita niya ang kanyang mga kamag-anak. Tumakbo siya para sunggaban si Alex at halos umiyak. Inalis ni Alex ang kamay niya. Sabi ko tumingin ka ng malinaw. Bilang resulta, hindi ka makakasabay sa amin. Sino pa ang masisisi mo? Sino ang dapat sisihin? Siyempre sarili lang niya ang masisisi niya. Nang makita ni Grant si Snow na naglalakad din, agad siyang sumabog sa galit. Gumamit ang babaeng ito ng peking longevity pill para linlanggan siya. Pumayag pa siyang tanggapin siya sa Department 6. Kung ilantad ang usapin, ang buong departamento ay magdurusa sa mga kamay ng rurok ng puwersa sa likod ni Snow. Sino ang makakarinig ng responsibilidad kapag sinisi ng first in command mamaya? Kaya naman, gusto niyang sampelan si Snow hanggang sa mamatay sa sandaling iyon. Pero pinigilan siya ni Alex. Mga matandang Zeno, hawakan mo ang iyong mga kabayo. Hindi na siya si Mrs. Zimmer, Snow Whitney. Patay na si Snow Whitney. Isa na siyang lalaki ngayon na tinatawag na Jaden Fleming. Isang lalaki. Gulat na napatingin si Grant kay Jaden. Babae yun kahit anong itsura niya. Bukod dito, nakita niya ang hitsura ni Snow na walang damit ng maligo ito. Hindi siya maaaring maging isang lalaki para sigurado. Ang usaping ito ay komplikado upang maipaliwanag. Ngayon, kailangan mo lang malaman na sarili nating mga tao siya. Si Alex ay hindi man lang nagdesisyong magpaliwanag muli. Ang kasalukuyang sitwasyon ay ang kinaroroonan ng pinuno ng sekta ng Leviathan Gate, Bloodfist, ay hindi alam pagkatapos umalis sa Divine Dragon Island kanina. Ngayon, ang Leviathan Gate ay si Nir Yggdrasil bilang person in command ng sekta. Gumamit na si Jaden ng sapilitang paraan para pasunurin si Nir para maging kampanya. Pagkatapos noon, kailangan niyang umasa sa 2 tao, sina Jaden at Nir, upang ganap na mabawi ang Leviathan Gate at muling itayo ang Divine Dragon Sect. Inayaan ni Alex si Grant na pansamantalang manatili upang tulungan sila. Kapag tumira na ang alikabok dito, babalik ulit siya sa Department 6. Samantala, sumakay sila ni Phoebe sa isang malaking bangka ng Leviathan Gate at umalis sa Divine Dragon Island. Nang lumabas si Alex sa force field, tinanong niya si Jaden, kanina, madaling maalis ng may-ari ng katawan na ito, si Snow Whitney, ang force field at spell formation dito. Dapat mong malaman na siya ay isang master ng spell formation pagkatapos basahin ang kanyang mga alaala, tama ba? Umiling si Jaden. Guro, dapat ay ginamit niya ang bagay na ito. Kumuha siya ng anting-anting at iniabot kay Alex. Spellbreaking Talisman. Agad namang natigilan si Alex ng ilang sandali matapos matanggap ang anting-anting.
Alam niyang may ganoong bagay mula sa Ultimate Book of Medicine. Gayunpaman, ang pagpipino nito ay napakahirap. Pinakamahalaga, ang mga materyales ay mahirap hanapin. Gayunpaman, maaari rin itong ipaliwanag kung bakit maaaring iwaksi ni Snow ang pagbuo sa napakaikling panahon. Sumakay sila sa bangka at umalis. Pumayo si Phoebe sa busog ng bangka upang maramdaman ang lamig ng simoy ng hangin sa dagat. Lumingon siya at sinabi kay Alex, sabihin mo sa akin, sa pagitan ko at ng banal na dalaga ng Leviathan Gate, sino ang mas maganda? Till then.